Ayaw nang sagutin ng mga complainant ang inihahing tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Nila, hindi naman talaga sinagot ng bise ang mga aligasyon. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, ano ba laman ng sinumiteng tugon ng legal team ni VP Sara? Jiggy, sa answer at kautelam ni Vice President Sara Duterte, iginiit niyang dapat ibasura ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Wala naman daw itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Dagdag pa nga po ng kampo ni VP Sara nilabag ang karapatan niya sa due process. May double standards daw kasi sa pagtrato sa impeachment nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang maisasagot dito. Dahil nga sa tugon na yan ng kampo ni VP Sara, nanindigan ang ikatlong grupo ng complainants sa pangunguna po ni Father Joel Saballa na hindi sila tutugon sa sagot ng bise. Sa isinumite po nilang tatlong pahina ng manifestation ng waiver to follow reply, tinawag ng grupo na non-answer ang sagot ni VP Sara. Bigura po siyang sagutin o itanggi ang mga alegasyon sa kanilang impeachment complaint at gusto lamang na ipabasura ang mga reklamo. Pakinggan po natin ang sinabi ng abogado ng mga complainant. Nakapag-file ka ng answer mo to the impeachment complaints against you, sasabihin mong you are not given the opportunity. So anong silbi ng 16 lawyers kung hindi naman, kung sa tingin ng Vice President, hindi pa rin nasusunod yung right niya to due process. Parang it's kind of ironic. Unfortunately, the Vice President resorted to technicalities. That's an indication na mahina po on the merits yung depensa. Jiggy, itinanggi naman ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na nagkaroon ng double standard sa impeachment ng dalawang pinakamataas na opisyal. Pakinggan natin itong paliwanag ni Congresswoman Luistro. I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Hindi ko alam kung nasan doon kasi yung sinasabi nilang violation of due process eh. At Marian, ngayong sumagot na nga ang kampo ni VP Sara, anong susunod na mangyari sa impeachment? Jiggy, pasado alas 5 nga ngayong hapon nang kumpirmahin sa atin na nagpadala na rin ng parehong manifestation yung fourth complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera. At tulad po nung unang grupo, hindi rin naman daw sinagot ni VP Sara yung kanyang reklamo. Wala na raw dahilan pa para tumugon at patagalin ang proseso. Hinihiling po niya sa House Committee on Justice na ipagpatuloy na ang kanilang deliberasyon at bukas nga nakatakda muling magpulong ang komite. Ayon kay Committee Chairperson Luistro, dahil wala nang reply yung mga complainant, wala na ring rason para magsumite ng rejoinder si VP Sara at uusad na rin po ang komite para naman tukuyin kung sufficient ang grounds for impeachment laban sa bise para po umusad na sa pagdinig o hearing proper ang mga reklamo. Bukas po alas 10 ng umaga muling magko-convene ang komite. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.